What's up guys? Narito na naman tayo sa Rai Anime Flix. At para sa araw na ito ay may ibibigay ako sa inyong anime recommendations na patungkol sa fantasy anime na mayroong mga overpowered na main character. Kaya kung nais mong malaman ang mga ito ay manood ka hanggang sa dulo. Ano pa ang ating hinihintay? Simulan na natin. Ang una sa ating listahan ay ang anime na may pamagat na Isekai Cheat Magician. Kung nais mo ng anime na napakaraming mga action fight scenes ay ito na ang nababagay para sa'yo. At isa pa ay kung mahilig ka rin sa adventure type na anime ay kinakailangan mo talagang mapanood ang anime na ito. Ang kwento nito ay nang may dalawang mag-aaral ang naglalakad papunta sa paaralan pero sa isang iglap na ay may kung anong misteryosong bagay ang lumitaw. At naging dahilan ito para mapunta ka sa kakaibang mundo na hindi mo pa napupuntahan. At sa mundong yun ay mayroong mga kakaibang mga magical creatures na gumagala sa paligid. At yun nga ay naging kwento ng buhay ng dalawa nating bida sa anime na ito. Sila ay sina Taichi Nishimura at Rin Azuma. At dahil nga sa wala pa silang karanasan sa pakikipaglaban at wala rin silang kahit anong armas na maaari nilang gamitin para ipagtanggol ang sarili ay nagtatakbo na lang sila habang hinahabol ng halimaw. Pero naligtas naman sila ng ilang mga manlalakbay at matapos nun ay nakasali sila sa isang guild at nang isagawa nila ang test para malaman kung ano ang lakas nila. Ay napag-alaman nila na napakalakas nilang dalawa. Halos malampasan nila ang kakayahan ng mga nangunguna sa ranggo ng mga mage. At gamit nga ang bagong kapangyarihan na nakuha nila ay nagawa nilang madominate ang mundong ito. At habang nilalakbay nila ang mundong ito na kinakalaban ang samet-saring mga magical beasts ay hinahanap din nila ang paraan para magawa nilang makabalik sa dati nilang mundo. Ito ay napalabas noong 2019. Ang sunod sa ating listahan ay ang anime naman na may pamagat na Seiken no Blacksmith. Sa anime na ito ay higit na mas malakas ang paggamit ng espada kaysa sa mga iba't ibang spells. 44 na taon na ang nakalilipas ay mayroong isang malaking digmaan na kilala sa tawag na Balbenil War ang namayagpag sa buong lupain. At ang isa sa mga pinakamapanganib na sandata sa digmaan na yon ay ang Demon Contract, na kung saan ay isinasakripisyo ng mga tao ang kanilang mga katawan upang maging isang makapangyarihang demonyo. At dahil nga sa malaking pinsala na naidulot ng paggamit nila ng Demon Contract ay magmula noon ay pinagbawal na ang paggamit nito. Si Cecily Campbell ay isang third-generation knight na nagmula sa Houseman, isa sa mga lungsod ng Independent Trade Cities at ito ay isang demokratikong federasyon ng mga lungsod. Dahil nga sa ang kanyang lolo ay isa sa mga nagtatag ng Independent Trade Cities. Naipagmamalaki niya ang kanyang namana at nais niyang maprotektahan ang kanyang lungsod bilang isang magiting na knight tulad ng kanyang ama at lolo. Isang araw ay nakipaglaban siya sa isang baliw na veterano ng digmaan na nanggugulo sa palengke ng lungsod niya. At dahil nga sa wala naman siyang karanasan at kakayahan na matalo ito ay napatumba siya nito. Pero siya naman ay iniligtas ng isang misteryosong blacksmith na nagngangalang Luke Ainsworth. Namangha si Cecily sa ipinamalas nito na lakas at namangha din siya sa espada ni Luke. Dahil doon ay nasabi niya na gawan rin siya ng ganong espada para magamit niya ito. At magmula nga sa araw na yun ay naging apprentice niya si Cecily at ginawan niya ito ng espada na may kakayahang kumontrol ng hangin. At doon na nga nagsimula ang kwento niya at sa tulong ni Luke ay naging isang napakalakas at wala na din kahit sino pang kayang talunin siya. Ito nga pala ay naipalabas noong 2009. Ang isa pa nga sa ating listahan ay ang anime na Quanshi Fashi. Ang anime na ito ay nagsimula ng si Mufan ay mapunta sa panibagong mundo. Isang mundo na naghahari ang mga may mga kapangyarihan. At ang lakas ng iyong kapangyarihan ang magiging basehan kung ano ang magiging reputasyon mo. Mayroong isang batang lalaki na bagaman nanggaling sa mahirap na pamumuhay ay nangarap na maging isang makapangyarihang magician. Nag-apply nga din siya sa isang prestihiyosong magic school. At nang matanggap siya dito ay kumalat sa buong paaralan ang tungkol sa kanyang kwento at naging isang katatawanan niya sa mata ng nakararami na naroon. Pero bagaman na ganun ang inaasal nila sa kanya ay nagawa naman niyang mamaster ang fire at lightning element. At sa pamamagitan nga nun ay magagawa na niyang baguhin ang kapalaran ng mundong kanyang napuntahan. Ito nga pala ay napalabas noong taong 2016. Para sa susunod na anime sa ating listahan ay pinamagatan itong Shikoku no Drag Owner. Ang main character sa anime na ito ay isa ring tawang character para ibang mga naroon. Iyon nga ay dahil sa mayroon siyang titulo na Star of a Dragon Master pero wala naman siyang dragon na kanyang pagmamayari. At mas lalo pang naging komplikado ang sitwasyon niya nang lumitaw na ang dragon niya. Pero naging isang maliit na babae ito at ang malala pa nga ay iniisip nito na siya ang Dragon Master. Isa siyang nakakainis, isnobera at isip batang babae pero isa lang ang natatangi sa kanya.
Napakalakas niya ng sobra-sobra. Ito nga pala ay naipalabas noong taong 2014. At ang panghuli nga sa ating listahan ay ang anime na pinamagatang Grand Crest Senki. Ang bida sa anime na ito ay si Teo. Siya ay isang aspiring at optimistic na individual na naghahangad na makuha ang titulong Lord. Iyon ay para magawa niyang mailigtas ang kanyang hometown na Sastenio matapos na maganap ang isang malaking digmaan na nagdulot ng pagkaroon ng pagkawasak ng ilang bahagi ng mundo. Siya ay tila isang bayani na biglang lumitaw sa mundong yun para gawin ang nararapat at ipaglaban kung ano talaga ang totoong katarungan para sa bawat isa. Like and follow para sa mas marami pang anime recommendations.